Magandang hapon sa inyong lahat. Ah, Ito po si Herbert Curia at muli ay ating tatalakayin yung ito ay hinggil doon sa issue noong Fukushima doon sa Japan na nag nag-release ng nuclear waste nila doon sa yung waste nila doon sa Pacific Ocean. So ngayon ito ay tinututulan ng marami at kanilang kinukundina itong ginawang ito ng Japan, kung saan ito ay ipocontaminate ito yung ating oceans. Hindi lamang yun, maaaring ito ay pumunta pa sa iba't ibang lugar sa mundo na makakakontaminate ang water at makapipinsala ng ating marine life, mga isda, corals at iba't ibang mga pwedeng sirain ito nitong sinasabing waterways na parang ginamit nila ito doon sa nuclear power plant nila para magpalamig ata nung kanilang nuclear plant. Tapos yun ay inipon nila matagal na panahon. Kaya ngayon yung power plant na yun, yung Fukushima dun sa earthquake yata o tsunami. So ngayon parang gusto yata nilang kung anong development na gustong gawin nila ron. Yung mga waste gusto nilang sa dagat. So yun ang problema, yung water na ginamit nila para magpalamig yata yun. So ngayon ito yung maaaring may epekto doon ito yung may malaking epekto doon sa ating ocean life, sa environment natin mula sa ocean kung ito ay i-discharge nila ron. So ngayon yung United Nations naman natin ay pinayagan nuclear energy sa United Nations, pinayagan naman yung Japan. So ngayon marami yung mga tao na ito ay tinututulan. Maging yung China ay tutol dito sa ginawang ito ng Japan at binabanan nila yung seafoods ng Japan na kanilang inaangkat doon. So ito yung ating tatalakayin na issue ngayon. So tayo ba ay pabor o dapat natin piniksain o dapat natin tutulan ang patuloy pa na pagtapos sapagat hindi pa natatapa kung maaaring itapon ng lahat. So ngayon ay kung maaaring hindi pa natatapon lahat ay matutulan natin yung ginagawang ito ng Japan para magtapon dun sa Pacific Ocean. Particular tayo mga Pilipino, sa bansa natin malapit yung Pacific Ocean sa Philippine Sea. So andun lang yung Japan sa natin, sa bandang kanan ng Pilipinas, sa north. So ay problema malaki yan. Tayo ay yung pangingisda ng ating mga Pilipino doon mangingisda. So maaaring apektado. So kaya tayo dapat ay makisa na tutulan yung Japan para dyan. So dapat talakayin ng ating Pilipino kung tayo dapat na tumutol o hindi. O pabayaan natin sila doon sa kanilang ginagawang yun. Even na ito pasado naman doon sa UN. Nuclear pinakang ahensya nila ron na tinitingin dyan sa mga bagay na yan. So according to them, mayroong ilang substance na hindi matanggal, nakakalat doon sa ating karagatan. So ano ba yung substance na yun? Maaaring yun yun. Dahil sa yan ay nuclear waste, ay natreat na raw yung water. Pero problema pa rin dahil sa mayroong hindi pa natatanggal yan na substance na maaaring makapikto ng ating marine life. Problema yan. So parang kumagaman, parang halimbawa tayo ay yung tubig natin, bago natin dalhin doon sa mga tinitreatment, ay ganoon daw yata ang ginawa nila, tinitreatment. Tapos, pwede na lang itapon. Yun ang problema doon kasi maaaring may malaki pang epekto. Bilang halimbawa tayong mga sa tingin natin, dahil dyan ay nuclear so ngayon bilang sa mga scientifico at ibang mga paruhulong hindi dyan, iba-iba rin sila ng pagtingin. Maging United Nations naman ay pumapayag para dyan. So ano ba ang dapat dyan? Doon sa ating mga matatalino sa atin, sa UP, iba't ibang mga scientist dito sa atin, so tingnan mo dapat ang lipo ng Pilipino ay mahikayat na tutulan dyan ng ating pamahalaan. Ang lipo ng Pilipino ay kanilang hikayatin na sa buong mundo na tutulan para dyan at ang ating pamahalaan. And then protest natin sa UN na yan ay pagbawalan dahil maaaring ito makapinsala ng mga maritime.
hindi mo kanilang kinukondena ng iba't ibang mga bansa yan. Yun din sa Japan, kinukondena din nila yan at iba't ibang mga bansa. So yan, kaya dapat ay ating tingnan mabuti itong ginawang ito ng Japan. So tingnan mabuti ito para sa ating side at hindi ito makapinsala ng karagatan na maaaring panghabang buhay na pinsala at problemahin natin sa susunod na henerasyon. O maging sa panahon ito ng ating henerasyon, magkakaroon na tayo ng problema in seafood sa Pacific Ocean. So maaari kumalat pa. Dahil kapag doon ka halimbawa, kung huli ka ng isda doon, kung i-contaminated ng waste, ayun, kainin siguro yun. Kung contaminated yun, baka mamatay ka o anong epekto sa katawan. Cancer, ganon. So, problema. Lalo-lalo na kung mawala ng isda doon, mga matay ang isda ron, o anong epekto sa isda. Kaya siguro, yung Japan ay maaaring tutulungan natin at siguro, i-stack na lang nila doon sa kanilang lugar dahil kanila naman yun. Sementohin na lang nila yun doon sa kanilang lugar na yun para yun ay hindi na mga kung sino. So, i-stack na lang nila yun doon. At hindi na nila ikalat pa yun para wala maperwisyo o anumang or kung anumang gagawin nilang discharge doon para iyon ay hindi makakala sa kanilang bansa, sa buong mundo at makarating lugar lalo sa ating marine o sa ating karagatan na pipinsalain nito, niladala bubuo ito ng karagatan. So hanggang saan ba yung layo na maaaring umikot sa buong mundo parang oil spill kahit tubig lang yan, pwedeng pumunta sa maraming lugar, diba? Dito nga lang sa atin, nakikita natin agad yung oil spill sa may bahay, pero kaya ayon naman sa kanila tinitingnan ko ito nga ay hindi nakakapinsala at sa ayos sa kanilang mga pwede, pero nuclear waste pa rin yan na hindi natin malalaman kung ano yung magiging future effects niyan na yung ginawa nilang sobrang test dyan para hindi naman pwedeng dapat gagawa sila ng maliit na karagatan doon para itapon nila doon. Ano mangyayari sa loob ng ilang panahon? Dapat yun ang gagawin nila. Isang taon, 2 taon. So bago nila itapon yun. So i-preserve muna nila doon. Bago nila tingnan siguro kung anong epekto sa isda niyan, iba't ibang mga isda, diba? Mga corals, bago nila itapon yun doon. So, hanggang saan maaabot yan? Siguro sila mga science, bilang tayo mga IT lang ang ating alam dyan, ay waste pa rin yan, di ba? Na so yun, ating inihikayat na mga matatalino, ang ating sambayan ng Pilipino, ang ating mamalaan na pag-usapang mabuti o talakayin niya, ginagawang niya ng Japan na hanggat maaga tayo makatutol, uli ay tayo ay siyang problema sa ginawang yan ng Japan. So yun, muli magandang hapon sa inyo lahat at magandang